Magandang buhay. Hello, a blessed Sunday sa ating lahat. Kung saan man panig ka ng mundo nanonood ngayon. And ako si Renz, isang negosyante and a follower of Christ. And Happy New Year! It's the first Sunday of the year, diba? Kaya naman kung ikaw ay nandito ngayon, hello sa'yo. Diba? Walang nagbago. We're still doing this every Sunday consistently, through Zoom and live streaming din tayo sa Facebook. So kung meron ka mga taong gustong mapanood din ito, kindly tag them in the comment section below. Or gusto mo pumasok dito sa loob, ayan, pwede mo rin hingin yung link. Okay? And of course, we always do this every Sunday as our way, no, showing gratitude, diba? Kasi isa yan sa mga dapat natin i-increase ngayong taon, gratitude, diba? Even sa mga maliliit na bagay, we always need to be grateful, attitude of gratitude, kahit sa bagay. And syempre, maybe matagal ka na nanonood dito or maybe bago ka dito, so I want to welcome you as always here in our spiritual gathering. Lagi natin ito ginagawa because no matter what we face in life, in each season, in each phase, God is the one and only answer. No? Gustong-gusto ni Lord na lumapit tayo sa Kanya because each one of us really matters to God. Ganun ka-amazing si Lord, no? Na gustong-gusto niya na i-involve sa buhay natin. But of course, if ikaw yung tao ngayon na maybe this new year gusto ko mapalapit kay Lord, gusto ko mag-increase yung spiritual relationship ko with Him, di ba? It's a challenge. I know, no? Been there, done that. It takes time. Hindi tayo sanay. But still, God says, come and talk with me. This is the perfect avenue to start, no? Kasi, kung ito nakita mo lang sa Facebook feed mo, sa timeline mo, or maybe sa story, or kung saan man, maybe sa YouTube, or kung saan man platform, trust me, Jesus made the way for that to happen. Maski sinend lang ba sa'yo yung link na to, diba? So just be intentional, just stick with it, and get around others who can help you. And above all, be assured that God is the one and only na nag-imbita sa'yo dito. Alright? Grabe, no? Ganun kanya kamahal, kapatid, na siya mismo nag-imbita sa'yo dito to take steps to get to know Him more intimate. Wow! And no specific religion, just pure relationship with God. Alright? So, syempre, we always begin this with our grateful Genesis, okay? Or grateful beginning. Dami kong gustong ipagpasalamat. Well, number 1 na dyan ang ating buhay. Diba? Nagkakasama na naman tayo ngayong bagong taon. Ang daming taong hindi umabot ng 2025 pero nandito ka pa din. Nanonood ka. Diba? So God has still purpose for you. Isa at ipagpasalamat. No, and I'm really grateful for the gift of family. No, I'm really grateful for my second family, my spiritual family, unity. No, I'm really grateful for this past few days. We had events, we had plans, no? Thank God for wisdom. Thank God for His great plans. Diba? Kasi kahit anong plano natin dito sa mundo, still the Lord's will who will prevail, no? And I'm really grateful na ang dami nating ilulook forward as we increase this year. Kanina nyo pa naririnig, increase. Kasi syempre, kailangan talaga may mag-increase sa'yo. Sabi nga nung last time, no, I really love it, na kung ikaw, nakasurvive ka the previous year, 2024, praise God. No? That's good. Pero, we want better. Di ba? Kasi hindi gusto ni Lord na nakaraos ka lang. Hindi gusto ni Lord na surviving ka lang. Gusto ni Lord ng malala, no? Talagang may mag-increase sa'yo. Siksig, liglig, at nag-uumapaw. Kaya naman, this spiritual gathering is entitled Biblical Increase. O, di ba? Kaya, kung ikaw, meron ka mga gustong i-increase, i-comment mo nga dyan, or meron ka mga breakthrough, or meron ka pa mga gustong ipagpasalamat, wag na last year. No, gusto ko yung ipagpapasalamat mo this year agad. January 5 pa lang eh. Oo, gusto ko i-type mo na agad dyan ano yung mga pinagpapasalamat mo this year, 2025. O, diba? Kasi,
Kailan ba yun? 2 days ago, no? We had that opportunity to make our prayer boards. Di ba? Sobrang nakaka-bless lang, no, na as you visualize na ano yung mga prayer request mo kay Lord, 'di ba? Ano yung mga hinihiling mo, no? Na from prayer to answered prayer. 'Di ba? Yan din, magi-increase din 'yan sa taong ito, no? And syempre hindi ko na para patagalin ba our spiritual gathering entitled Biblical Increase again to be led by Pastor Ralph Dulman. Yon. Good evening. Clear ako sa inyo? Yes. Yon. Also, praise God, no? This is the first Sunday sa 2025. And we're giving our first to God. And this is the first Sunday. And so we worship Him. Siyang unahin natin. No? Because noong 2024, ang daming nangyari, ups and downs, successes and failures. And so kailangan, dahil tayo ay naging faithful ang Diyos sa atin, ang response natin is siyang unahin, siyang i-worship. And blessed ka kapatid if you are here sa Zoom and joining sa FB Live at nakafocus ka, naka-ready ka to praise God, to testify like share ni Lawrence na Thanksgiving sa umpisa. I hope ganun ka rin sa puso mo, nagpapasalamat ka. And I pray na meron kang courage to share that because thanksgiving to the Lord is meant to be spoken, meant to be shared, not to be stored here in our hearts lang. So, praise the Lord. Another year to start with you, to minister with you, to minister to you. And even ang daming mga breakthroughs last year. Pero kailangan, alam niyo po, kailangan clean slate. Kailangan nating i-move forward na at dapat handa tayo sa mga bagong gagawin ng Panginoon. Hindi tayo dapat tumatambay sa past successes kasi hindi po yun ang kalooban ng Lord. Yun ay maintenance mode yun pag ganun. So kung ano man ang mga successes natin sa past, sa 2024, give God the glory. Kung ano man ang mga breaking at mga masasakit at mga painful na mga naranasan, still give God the glory because He deserves our worship in all seasons of life. Let us pray as we start our meditation tonight. Tayo po'y manalangin. Panginoon, we commit to you our time together. I pray that you open our eyes to your biblical viewpoint on the matter of increase, Panginoon. Salamat because you will speak through your word, you will speak through your messenger tonight, and I humbly ask for your wisdom and guidance so that all of us will receive your word and obey your word for your glory and honor. Bless those who are sick. Pinagpipray ko ang anak ni Ma'am Shi, nandun nasa hospital ngayon. I pray whatever na kailangan, Panginoon, we pray for your providence, for your healing, for your miracle at this moment. And Lord, I pray for peace of mind. I pray for even sa mga iba pa na merong dinadamdam, pwedeng physical or other areas of life, may problema. Panginoon, may we experience your miracle today at this very hour. And whoever is listening with us dito sa Pilipinas or outside the Philippines, we pray that you speak, O God, and let this video recording na yung Zoom, yung FB Live na ito na later magiging recording sa Facebook, ipopost ito, Lord, I pray na marami pang maabot ng gospel at marami pang makakilala kay Jesus Christ as their Lord and Savior. Thank you so much for everything, for your goodness and faithfulness for the past 2024. We put our hope today in you as we face this 2025 with grateful hearts and with a worshiping spirit, aligning ourselves to your will. In Jesus' name, amen. So thank you sa mga nandito, Lawrence and the others who are here. Salamat. Ma'am Araceli, Richelle, Glenn, salamat. And to those who are joining sa Facebook Live, salamat for joining us. Now, biblical increase.
At I was planning to sana ibang verse, pero hindi pa naman natin na-tackle yung verse sa Luke na kung saan si Jesus ay dinedicate ng kanyang parents, si Joseph as si Mary. So sabi ko, meron pa naman palang mapupulot na lesson and truths doon. So, minarapat ko na doon ako nag-focus, and praise God sa wisdom. And reminder lang, no, if you want to join later, meron tayong communion rite or Lord's Supper. You can prepare juice and plain bread or plain biscuit later after the sharing. Okay, let's move forward. Now, increase, yan ang bukang bibig ni Lawrence. Sa inyong palagay, you can share in your thoughts. No? Anong thoughts nyo? What is an increasing life looks like? Sa tingin nyo, ano yung increasing life? Ano yung muka ng increasing life? Ano yung sa tingin nyo? Can you describe an increasing life? Pwedeng mag-share, pwedeng mag-chat. Can you give me an adjective? Ano yung increasing life? Pagtanda po, is this a phrase or breakthroughs increasing sa pagtanda eh. So, ibig sabihin, increasing sa age. Okay, now as you go through life, mas nagiging, nagkakaroon ka ng edad, mas nagiging seasoned ka, still, meron kang mapupulot na mga wisdom along the way. And, syempre, with the experiences you have, as you go aging, you also go wiser and wiser. And hopefully, also, yun na yung sinasabi natin ng spiritual life ay mag-increase, sabi ni Lawrence, no? Breakthroughs in life, financial, spiritual, etc. So, ang daming side ng increase sa buhay natin. And tonight, we will look at the Bible in Luke. And this time, it's about the dedication of Jesus Christ. Pag sinabing dedication of Jesus Christ, napunta na ako dyan atras. Ito yung time na si Jesus po, 8 days old pa lang, 8 days old. Ang requirement sa kanila, pag 8 days old na yung bata, dapat i-dedicate. Hindi 8 years old, 8 days old. So, tapos eldest son na boy, purification rites po yan sa kanila. So, when the time came for the purification rites required by the law of Moses, Joseph and Mary took him to Jerusalem. Si Moses patay na yan Bale siya lang yung ginamit ni Lord na isulat, anong tawag doon? Yung command ni God, i-cascade sa mga tao sa Jewish community. So patay na po si Moses matagal na. Isa sa mga law na nasulat niya by the wisdom of God is yung purification rites. Yung mga baby, yung mga 8 days old na lalaki, kailangan i-consecrate sa Panginoon. Pag sinabing purify or consecrate, parang inaalay mo sa Panginoon, nagpapasalamat ka para si Lord mismo i-bless niya yung bata, i-purify niya pa yung bata. Okay? So, ito, ginawa nila Mary, as it is written in the law of the Lord, every firstborn male is to be consecrated to the Lord, and to offer a sacrifice in keeping with what is said in the law of the Lord. Pag nagpunta ka para i-consecrate ang bata or i-set apart para sa Panginoon, magdadala ka ng pares na kalapati. Or di ba may kanta sa Christmas, 2 turtle doves? Baka dito yan galing, no? A pair of doves, yun yung i-offer mo sa temple. Now, there was a man in Jerusalem called Simeon who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel. Anong sinasabing consolation of Israel? Hinihintay niya ng Israel ay
dumating na ang Messiah para palayain sila sa mga injustices na ginagawa ng mga sumakop sa kanila, which is the Roman Empire. Isa doon, political reason. Pero spiritual reason, bakit sila naghihintay ng Messiah is for spiritual breakthrough, spiritual salvation. Yun yung priority talaga. Yun yung primary reason why they are waiting for the consolation of Israel. And the Holy Spirit was on Simeon. Ang Holy Spirit ay talagang na-feel ang life ni Simeon. Ang Holy Spirit kasama ni Simeon. At it had been revealed to him by the Holy Spirit, pinakita sa kanya, that he would not die before he had seen the Lord's Messiah. Pag hindi pa dumating ang tagapagligtas na ipapadala ng Diyos Ama, hindi pa siya mamamatay. Ibig sabihin, pag nakita niya na, mamamatay na siya. So yun yung mga nangyayari dito sa immediate context ng binabasa natin. Yun yung background. So, dahil ang Holy Spirit ay kasama niya sa verse 27, moved by the Spirit, merong blue font, talagang ginaguide siya ng Holy Spirit, Simeon went into the temple courts para gawin yung ritual. Anong ritual yon? Yung i-aalay or i-consecrate ang baby sa Panginoon. So, yun yung si Jesus. When the parents brought in the child, Jesus, to do for him what the custom of the law required, dinala na ng parents si Jesus sa temple, Simeon, sa verse 28, took him in his arms and praised God. Pinuri niya ang Panginoon. Tingnan niyo yung papuri ni Simeon. Sovereign Lord, anong sinabi niya? As you have promised, no? Kasi finulfill mo na ang promise mo, hindi lang sa akin, kundi para sa lahat ng mga Israelites, pwede na po akong mamatay in peace. Yun ang ibig sabihin ng sinabi niya sa 29. Lord, dahil nakita ko na ang kasagutan sa aking panalangin, na hawak-hawak ko na sa kamay ko si Jesus, ito na ang kasagutan, ito na yung Messiah, tagapagligtas namin, pwede na po akong mamatay in peace. Sabi no, grabing prayer, no? Kung ang karamihang tao ayaw mamatay, nagsasabi, Lord, wag muna, ibahin mo si Simeon. Dahil nakita niya na ang kasagutan, ang hinihintay nilang Messiah or tagapagligtas, sabi niya, pwede na po akong mamatay. For my eyes have seen your salvation. Nakita na ng dalawang mata ko ang salvation. Yun na yung hawak-hawak niya na si Jesus. Which you have prepared in the sight of all nations. Hindi lang para sa Israel, para sa lahat ng bansa. A light for revelation to the Gentiles, sa mga hindi Israelites, and the glory of your people, Israel. So, good news na dumating na si Jesus at hawak-hawak na ni Simeon sa kamay niya si Jesus. Now, what can we learn from here? Sabi ko kanina, ano ba ang buhay na increasing? Maraming tao, gusto nila na ang 2025 nila ay increasing or progressing. Kaya nga may kasabihan, Merry Christmas and a prosperous New Year. So prosperous meaning progressing, increasing. So yun yung yun ang binabati natin sa kapwa natin pag New Year at yun din actually yung dinidesire ng bawat isa. Okay? Lahat tayo, 'di ba? Gusto natin increasing. Wala namang taong ayaw ng ganun. Lahat ng tao gusto may progress sa buhay, 'di ba? So what can we learn from here? Ano ba talaga ang totoong biblical increase when it comes to the viewpoint of God? So what can we learn from here? The Holy Spirit was on Simeon and the Holy Spirit is moving Simeon. And si Simeon, take note, he submits to the leading of the Holy Spirit. That's why, dahil sinundan niya ang galaw ng Holy Spirit sa buhay niya, ang nangyari, nagkataon siya ang nag-dedicate kay Jesus, nung baby pa si Jesus. Di ba? Pag sinundan mo lang ang leading ni Lord, yun yung totoong increase. So what can we learn? Number 1, an increasing life is a life led by God. Yun ang totoong progressing life. Yun yung totoong prosperous life. And if you are praying na, Lord, sana ang 2025 ko, yung year 2025 ko ay maging prosperous,
then let God lead your life. Let God lead your life. And like Simeon, magugulat ka na lang, hawak-hawak mo na ang kasagutan sa prayer mo. Hawak-hawak mo na yung hinihintay mo sa buhay mo. And sa kanya, sa case ni Simeon, he was waiting for the Messiah. Maraming tao, dahil hindi sila led ni Lord, ang naglilid sa buhay nila, feelings. Ang naglilid sa buhay nila, emotions nila. Kung saan nila trip, doon sila. Kung anong trip nila today, doon sila. Hindi sila nagkonsulta sa Holy Spirit, hindi sila sumusunod sa galaw ni Lord. Ano nangyayari? They thought they will be happy? No. They have a lot of frustrations. And they will blame God. They will say, Lord, bakit hindi mo pa rin sinasagot ang prayer ko? Hindi sinasagot. Kung sinundan mo yung Holy Spirit, sana like Simeon, nasa kamay mo na ang kasagutan. Kaso hindi. Ang sinunod mo, yung flow ng money, yung flow ng emotion mo. Hindi. Hindi yun ang basihan ng life. I-clarify ko. Parang ganito yan. Pag sinabi mong sinusundan mo ang flow ng money, kunwari, ganito yon, may anak ako. Gusto ng anak ko is, example lang to gusto niya maging artist. Tapos sasabihin ko, anak, wag yan, walang pera dyan. Wag ka maging painter, walang pera dyan. Anong naging deciding factor? Bakit ko siya sinabihan na wag maging painter or artist? Ang basihan ko ay pera. Yan ang sinasabi ko. Pag pera na yung basihan, we fail to follow the will of God for our children and for our lives. Meron pa yan pagiging practical. Oo, minsan ang pinagbabasihan, practical. Ay, pastor, hindi practical na nasa Las Piñas ka, pupunta ka pa ng Bacolod. Anong gagawin mo doon? May mga ganong tao rin nakapagsabi sa akin pastor, hindi practical yan. Magti-church planting ka maganda na nga yung sa Las Piñas, okay na dito ginagawa mo, maganda naman yung ministry dito, bakit pupunta ka pa doon? Hindi practical. Pag sinabi mo practicality ang susundan natin or kung anong makakamura ay hindi tayo, pastor, huwag tayong bumili ng kunwari, mamahaling speaker sa sound system, pastor, yung mura lang. Magiging maganda ba ang sound sa music team? Hindi. We're not giving our best when we base our decisions on practicality, on our emotions, on money, or ito pa, we base our decisions on comfort. Sinabi mo, Lawrence, wag na lang ganyan. Nakakapagod yung ganyan. Yung magnenegosyo ka, nakakapagod yan, Lawrence. Dito na lang tayo sa office. At least time out. Time in, time out ka lang. May sure ka nang kikitain. Nakakapagod yung ginagawa mo, Lawrence. See, when you base your decisions on comfort, doon tayo minsan na nami-miss natin yung kalooban ni Lord. May maganda sanang gagawin si Lord. Kaso binase natin sa mga worldly standards. No. Make your decision based on the leading of God. And the leading of God is usually, ano yan, Lawrence? Hindi siya practical. Hindi siya madali. Like feeding of the 5,000. Practicality-wise, anong sabi ng disciples? Jesus, pauwiin mo na. Hindi natin kayang pakainin yan. Wala na silang mabibilhan ng food dito. Pauwi na yan. Ano sabi ni Lord? No, feed them. Kahit sobrang dami nila, 5,000 men. Pero sabi ni Lord, sa utak mo, hindi mo kaya. But just make them sit down sa grass. Igrupo-grupo sila by 50s, 100, and give me the 5 loaves and 2 fishes. Diba? The will of God is not practical. It will always exceed our expectation, our logic, our ano pa ba? Imagination. Di ba may verse ka, Lawrence, last time? What you're praying for, si Lord, i-exceed niya yon. It's because it's not you. Pinakita ko nga kay Lawrence yung vision namin for the church.
Although wala pa kaming lote ngayon. Sa mind ni Lawrence siguro, ang ganda nito pastor, pero sa mind ng iba, Lawrence, sobrang laki naman. Sobrang ambitious naman yan. Anong malaki? Hindi naman tayo gagastos niyan eh. It's God's work. So if it's God's work, He will provide His way. He will provide His own miracles for people to make this ministry move forward. It is God who will move the church forward, but He will use people, syempre, to be partners in doing the ministry. So, kaya, Lawrence, maraming takot to face 2025, lalo na kung palagi kang palpak noong 2024. Anong gagawin mo? Usually, doon ka na lang sa sideline. Hindi na ako mag-risk. Nakakatakot. Nag-risk na ako, Lawrence, hindi naman gumana. You know what? Sabi sa post ko doon sa Facebook, fear arises when we... Ano yan? Para hindi ako magkamali. Babasahin ko yung post ko sa Facebook. Anong sinabi? Ang takot natin, nag-a-arise daw yan kasi, ito yun. Fear arises when we imagine everything depends on us. Fear arises when we imagine everything depends on us. We forget it depends on God. Your marriage to grow, it depends on God. Your business, for that to grow, it depends on God. Siyempre, may hard work ka rin. Pero don't ever let your body na wala ng rest, wala ng pahinga, wala ng worship day, wala ng Sabbath day, kasi feeling mo lahat ng araw dapat ikakayod mo talaga, then you forgot God is in control. More than your greatest request, ito yung verse, no? Your most unbelievable dream, parang hindi ka paniwala, and exceed, ano yan? Exceed your wildest imagination. Ganun si Lord. Kasi ang gagawa nun, si Lord, hindi naman ikaw. Yes, nandun ka. You cooperate. You show up. Hindi pwedeng si Simeon hindi nag-report sa temple. Pastor siya, priest siya. Kailangan niya mag-show up. Di ba? And because he showed up sa work, ano nangyari? His prayer was answered. Ang daming tao, biniblame si God. Lord, hindi mo in-answer yung prayer ko. Sabi ni Lord, saan ka ba? Nag-report ka ba sa school? Nag-report ka ba kung estudyante ka? Pumunta ka ba sa school? Kung negosyante ka, nakipag-deal ka ba sa client? Hindi pwedeng, Lord, sinagot mo na ba? Sinagot niya. Saan ka ba? Sinundan mo ba yung galaw ni Lord? No? So, an increasing life is led by God. Led by God. And next, move forward muna tayo. So, sana, ang fears natin, i-arrest na natin yan. I-lay down na natin yan because we're not in charge. God is in charge. Sinabi dito, it had been revealed to Simon by the Holy Spirit na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakita ang Messiah. So, bilang taong nasa late na ng buhay, may edad ka na, sabihin na natin 70 or 80 years old na si Simeon, hindi, kahit anong mangyari sa kanya, Lawrence, confident siya na hindi pa ako mamamatay hanggat di ko nakita ang Messiah. Kumari, may mga pwedeng may nangyaring sakit kay Simon, no? Wala naman sa Bible yon, pero binibigyan ko lang kayo ng example. Kumari, nagkaroon siya ng trangkaso. Sasabihin ni Simon, confident ako na hindi ako mamamatay sa sakit na ito kasi sinabi ng Holy Spirit sa akin, hindi ako mamamatay hanggat hindi ko nakikita ang Messiah. So, ganon. The whisper of God, the leading of God, when we listen to the voice of God at alam natin na yun ang kalooban ni Lord, kahit anong mangyari, Lawrence, kahit anong hirap ng buhay, hindi tayo sumusuko dahil alam natin na i-accomplish ni Lord ang promise niya sa atin. Kung anong sinabi ni Lord, gagawin niya. Katulad sa amin, dito sa church planting, nagsisimula pa lang kami, 2 years pa lang yung pagsisimula ng ministry natin, sharing the gospel sa mga tao. Wala pa man kaming nakikitang lote or magdi-deal pa lang kami sa mga tao na magbibenta ng lote, pero binivisualize ko na yan. The Lord will provide us a lot. The Lord will provide for us a building
And most importantly, the Lord will continue to spread the gospel through this ministry here in Share Christ Community Church Planting. I believe that. Okay? I will only put my confidence on God. And I believe that. Kahit anong hirap na dadaanin, I know the Lord will accomplish His will through us. No? So, si Lord ang in charge eh. So, sa atin, di ba, ni-reveal ni Holy Spirit kay Simeon, hindi ka mamamatay hanggat di mo nakita Messiah. So, ibig sabihin, may mga sinasabi si Lord sa atin. That's why dapat nating pakinggan. Hindi yung nagsi-spiritual gathering tayo dito after ng lesson natin, hindi mo na maalala. Pagka-exit mo sa Zoom, hindi mo na maalala yung lesson, may problema ka, kapatid. Ibig sabihin, nakinig ka lang pero hindi mo talaga pinakinggan na maigi ang sinasabi ni Lord. Tingnan niyo si Simeon. Dahil nakinig siya sa Panginoon, then nakita niya ang katuparan ng kanyang hinihiling. Number 2, kanina led by God. Yun yung totoong increasing life. Number 2, an increasing life is experienced by a person who listens to God. Ang taong led by God at nakikinig kay God, hindi lang yung led by God, nakikinig pa. Nakikinig kay God, yun yung mga taong makakaranas ng increasing life, ng abundant life. Diba sabi ni Jesus, I am the vine, ako yung vine, kayo yung mga sanga, you are the branches. Imagine niyo, a grapevine. If you remain in the vine, you will bear much fruit. So sabi ni Lord, if you remain in me, sabi ni Lord yan if you remain in Jesus, if you remain in His love, if you remain in His Word, nakinig ka, sinunod mo, you will bear much fruit. So, there's no other way to experience an increasing life if you're not listening to Jesus. If you're not doing His will. Nakikinig ka nga, hindi mo naman ginagawa. Nililid ka na nga hindi ka pa nag-show up. Listen. And when you say listen, ano pa yung matututunan natin dito? Anong primary na guidance ni Lord? Saan galing yon? Sa Word of God, syempre. Yung Word of God, pakinggan natin. Hindi yung mga zodiac sign. Okay? At mga kaugalian ng mga Pilipino at nakasanayan. Okay? Mamaya na tayo dyan. Sinabi sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. Buong puso, hindi yung kalahati lang. Trust in the Lord with all your heart, hindi yung with half of your heart. Maraming tao nagmamahal sa Diyos, kay Jesus Christ, ng kalahati lang. Lord, kalahati lang, baka kasi hindi ka totoo Baka kasi hindi naman ako mag-i-increasing this year kasi at least 50% sa'yo, 50% sa pusa na gumaganon sa office ko. So, hindi pwede yun. With all your heart, trust in the Lord, and lean not on your own understanding. Huwag kang magsumandal sa sarili mong logic, sa sarili mong talino at talento. But in all your ways, acknowledge Him or submit to God. Submit to God. Maganda man yung tinatahak mo o hindi, nasa taas ka man ngayon o nasa baba, submit to God. And He will make your path straight. Sa ibang version, He will direct your path. Ano yung direct sa Tagalog? Itatama niya, itutuwid niya, i-guide ka niya. Alam niyo ba, ang word na direct, He will make your path straight, or in one word, direct in English. Sa Hebrew word, ang tawag doon is yashar. Mamaya na, explain ko. So, ibig sabihin nun, if you want to experience an increasing life, you should lean not. You must not lean on your own understanding. Because a person who will not lean, hindi siya sasandal sa sariling talino, yun yung totoong lalago na anak ng Diyos. That's why, sabi ni Lord, lean not on your own understanding, but
Acknowledge Him, submit to Him, and He will direct your path. Ang meaning ng direct sa Hebrew word is, okay, before I go to the Hebrew word, ang context muna is this. In the context of Hebrew Bible, it is frequently used to describe actions, paths, or ways that align with God's will and commands. Yung direct your ways, yung yashar, naka-align yon sa will of God and command. Kaya kanya ida-direct kasi wala ka sa kalooban niya. Kaya kanya ida-direct kasi hindi ka sumusunod. Hindi ka nag-o-obey, puro ka lang listen. Hindi rin maganda yon. You should obey the command of God or obey the will of God for your life. Kasi yung word na direct your path, ito na yon, yashar. Yashar, according to commentary, meaning niya to be straight, ibig sabihin, tuwid, right, upright, pleasing. Lalo na kay God ha, pleasing to God ha. Pwede namang pleasing personality ka sa tao, sa Panginoon, hindi ka naman katanggap-tanggap. No? Meaning, to be straight, even, pantay. Alam niyo yung table na pantay or floor na pantay? Hindi siya yung bako-bako. To be, or yung pagkatao mo, ang pagkatao mo, tuwid, tama, right, pleasant, and prosperous. Kaya pala, and He will direct your path, meaning, He will prosper your path. Oh, gusto mong i-prosper ka, gusto mo ng increasing life, ayaw mo namang i-direct ka ni Lord. Ito na yon. You want an increasing life? Let God direct your path. Let God direct your life. Kung wala ka sa alignment, ibabalik ka niya sa alignment. Kung wala ka sa command niya, ibabalik ka niya sa utos niya. Kung wala ka sa kalooban niya, ibabalik ka niya sa kalooban niya. Yun yung totoong increasing life. Yashar. Meron pa yan meaning. In ancient Israelite culture, syempre, kultura ng mga Israel ito. That's why we are considering their background, their context. Sinabi dito, Yashar was deeply tied to the covenant relationship between God and people. Merong agreement, merong kontrata between God and people. To be Yashar, to be directed by God, means to live in accordance with God's law and to walk in His ways sa kanyang mga kaparaanan, kanyang kalooban. And usually, we will know God's will sa kanyang word. This idea of moral and ethical uprightness, pagkamatuwid, uprightness, was central to the community's understanding of righteousness and justice. Dalawang bagay palagi yan. Kaya ka ida-direct ni God ang path mo kasi injustice yan. Huwag ka sa injustice, dito ka sa justice of God. Huwag ka dyan sa makasalanang buhay, dito ka sa righteousness of God, which is found in Jesus Christ. So kaya may yashar eh. Kaya ka ida-direct ni Lord kasi nga ang buhay natin usually wala sa righteousness, hindi holy. Nasa sinful living tayo, kaya ibabalik tayo sa righteousness of Jesus Christ. Minsan, hindi tayo gumagawa ng justice. That's why ibabalik ka sa justice ni God. Now, alam niyo ba, nung nagkasala si Adam at si Eve sa garden, sa Genesis, sa umpisa pa lang, after God created them, ang naging problema natin dalawa na, kasalanan at injustice. Kaya nga may righteousness of God kasi nagkasala na tayo at meron ng injustice na nangyayari. That's why we need Jesus Christ. Hindi naman tayo papasa sa standard ni God Kasi ang kailangan na tutugon sa justice is pure na sacrifice, which is Jesus Christ, the pure sacrifice, the ultimate Lamb of God. He was hung on the cross para i-bring ang justice at ang righteousness na requirement para tayo ay maligtas. Okay? Si Jesus Christ lang ang naka-fulfill ng justice at ng righteousness. Kaya kay Jesus Christ dapat nakasalalay ang ating buhay. Without Jesus, walang righteousness, walang justice. Now,
Itong context naman ito is si Lord nagalit sa mga Israelites. Sabi ni Lord sa Amos chapter 5 verse 4, "Seek me and live." Hanapin mo ako para mabuhay ka. Sa verse 6 inulit, "Seek the Lord and live." Hanapin mo ang Panginoon para mabuhay ka. Bakit? Galit na si Lord eh. So, sabi ni Lord, in-instruct sila sa 14, "Seek good, not evil, that you may live. And so the Lord, the God of hosts, will be with you, as you have said, hate evil and love good. Establish justice in the gate." Bakit establish justice in the gate? Anong meron sa gate? Nung unang panahon, sa gate kasi nagtatransaction, pagpapasok ka sa isang kingdom, merong malaking wall yan, makapal na wall, dadaan ka sa gate nila, magbabayad ka ng taxes. Sometimes, nangyayari sa gate yung bribery at hindi pagbabayad ng tamang buwis. So that's why, sabi ni Lord, kung gusto mong i-bless ko kayo, dapat you love good, mahalin mo ang kabutihan, ang tama, okay, ang good, at establish mo ang hustisya doon sa gate. Kasi usually, even yung mga Israelites ay nagkakaroon ng mga injustice, ng mga corruption. Kaya, nagalit si Lord Doon sa verse 23, tingnan nyo sa taas, "Take away from me the noise of your songs. To the melody of your harps, I will not listen." Hindi ako natutuwa sa pagsambahan nyo sa akin. Pag-sing nyo ng song of worship, hindi ako natutuwa. Kasi nga, may ginagawa silang injustice. That's why, sa 24, sabi ni God, "But let justice roll down like waters, and righteousness like an ever-flowing stream." Ever-flowing stream meaning parang fountain or parang falls. Nakaligo na ba kayo sa falls? Nakita nyo na ba yung Pagsanhan Falls? Hindi ko pa nakita yon. Ang nakita ko yung Maria Cristina Falls doon sa Iligan. So malakas din yon, di ba? Meron din ako nakitang falls dito sa Negros, no? Marami ding falls dito around Mount Canlaon, marami yan. So, hinalin tulad na ni Lord or ni Amos, no, na siya yung tagapagsalita ni Lord Hinalin tulad niya ang justice sa parang tubig na falls. At ang righteousness ganun din, ever-flowing stream. So anong ibig sabihin nito? Bakit ko dinidiscuss sa inyo na ang justice at ang righteousness ay connected? At ang justice at ang righteousness parang tubig na walang tigil sa pagdaloy. Bakit kailangan ito? Iko-connect natin to sa increasing mamaya. Okay? May isa pang verse sa Malakay 3:10. Sinong nakarinig nito? Usually, kino-quote ito pag during tithes and offering Anong sinasabi sa Malakay 3:10? "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house." Sino bang kakain sa temple? Siyempre, yung mga priest, mga temple attendants, musicians, Levites. Siyempre, pati yung mga minsan nagkakaawang gawa rin yung mga priest, pinapakain yung mga walang pagkain. So, hindi nagugutom si Lord, pero sabi niya, mag-bring kayo ng tithes, full tithes, into the storehouse kasi kailangan ng pagkain. And ang tithes noon, actually, pagkain. Kasi kung meron kang ani na 100 sacks of palay, dapat may 10% na 10 sacks of palay. Yun yung Jewish culture at yun yung sa kanila. Sa atin ngayon, iba na yung standard. Mas mahirap. Kasi ang sinasabi na ni Paul is, offer your heart and your life first before you offer something to the Lord. Yung buhay mo mismo yung offer mo. And next, ano yung batayan ng giving sa time ni Paul na after the Old Testament? Hindi na siya 10% actually. Cheerful giving. Ibig sabihin, magbigay ka na may bukal sa loob mo. So ngayon, hindi kailangan ni Lord ang pera mo. Pero tinitest ka ni Lord. Kung talagang you will give tithes. Bakit? Anong mangyari pag hindi ka nagbigay ng tithes? Ang sabi ni Lord, you are robbing me. Ninanakawan mo ako. And so, pag ninanakawan natin si Lord, because we're not offering what is due to God, we are
doing injustice to God. So, what can you expect? Will you really experience a life which is abundant this year 2025? Kung doon pa lang sa giving, you are robbing God, you are doing injustice towards God. Sa tingin mo, i-bless ka ni Lord? If you are doing injustice sa Panginoon, at kaya mo ba ang consequence? No? So, kaya sinabi niya, test me in this, says the Lord Almighty. I-try nyo ako, test nyo ako, sabi niya. And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. So, i-try nyo ako, try nyo. Sabi niya sa mga Israelites, try nyo mag-tithe sa akin. Kung hindi ko bubuksan ang floodgates of heaven. Kaya ako nagsabi ng false kasi ang floodgates, ginagamit ito sa mga dam, di ba? So, ngayon, kung sa ngayon, sa context natin, pag meron na tayong dam, nakita nyo yung Lamesa Dam, hindi yan binubuksan ng basta-basta. Minsan maliit, minsan malaki. Para lang i-control yung tubig. Pero sabi ni Lord, pag nag-tithes ka, I will open the floodgates of heaven para bubuhos na parang falls, parang tubig, ang blessing. Pero kung i-connect natin ito sa kanina, sa verse kanina, nabasa niyo yan, yung let the justice of God flow like a river. Tingnan nyo. The justice roll down like waters and righteousness like an ever-flowing stream. Nakita niyo yung font na may red na line? So, ang justice, parang water din yan. At ang gusto ni Lord, mag-fall ng walang tigil, magbuhos na walang tigil, ang justice at righteousness. So, na-connect nyo na? So, pag sinabi pala ni Lord na I will open the floodgates, hindi lang ito material blessing ang pinag-usapan dito. Mas mahalaga yung pinag-usapan dito. He will pour out, balik tayo. He will pour out justice and righteousness na sobrang wala ng room sa buhay mo kasi na e-experience mo na ang righteousness of Christ and ang justice ni Christ. Secondary na lang yung mga blessing na temporary. Yung money or kung merong mga blessing sa health mo, blessing sa relationship mo, secondary yun. Ang pinakaibubuhos sa'yo ni Lord is floodgates means water. And we can connect that actually sa justice at sa righteousness of God. That's why mahalaga yung righteousness. Kaya sabi ni Lord, seek first the kingdom of God and His righteousness. Yun yung pinapahanap ni Lord sa atin. Seek His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. Secondary na lang yun, yung all these things na yan. Pero ang pinapahanap niya sa atin, righteousness. Kasi ang tao na maraming pera, pag walang righteousness of God at siya ay kurakot, hindi rin siya magiging happy. Tama? Sabihin na natin, ikaw yung pinakamaraming pera sa world, pero wala kang righteousness of God, walang righteousness sa'yo, walang holiness sa buhay mo. So, greedy ka, sakim ka, hindi ka generous, hindi ka nagbabayad ng tax. Anong mangyari? Masaya ka ba talaga? Pag nahuli ka ng government, hindi ka masaya, makukulong ka pa. See? Hindi basihan ng kasayahan or masasabi mo na increasing talaga ang life mo kung wala ang righteousness at justice ni God. Ang totoong increasing life, may righteousness at justice ni God. Okay? Kaya do justice. What is due to God, give it to God. Do not withhold what is due to God. If you pay taxes to the government, pay taxes. If you give your offering and tithes to God, give it to God with all your heart. Because if you're not giving to God, but you're giving taxes to the government, what is that? That's injustice. No? So, yun ang ibig sabihin ng I will pour out so much blessing. Hindi lang to material things, hindi lang to pera. He will really pour out His justice and righteousness. Kasi yun ang pinakakailangan natin. Proverbs 20:22. This is about justice. Sabi dito,
Do not say, I'll pay you back for this wrong. Gaganti ako. Sabi ni Lord, huwag kang magsabi niyan. Anong gagawin natin? Bilang Christian, sinasabi dito, Proverbs 20:22, wait for the Lord and He will avenge you. Kung meron mang gumawa ng hindi maganda sa buhay mo, makinig ka. Huwag kang gumante. Huwag mong sabihin, babawi ako. I'll pay you back for this wrong. No. Wait on God and He will avenge you. Si Lord mismo yung gagawa. Si Lord mismo yung mag-vindicate sa'yo. Yung mga hindi magandang sinabi sa'yo, hindi magandang ginawa sa'yo, si Lord babaliktarin niya yung lahat. And just wait on Him and He will really do it. He will vindicate you. He will lift you up from that challenge or from that persecution and injustice you have experienced. He will lift you up. Basta sabi ni Lord, maging humble ka lang. Submit to me. Huwag kang gumante. Ako bahala sa'yo. Sagot kita. See? So, gano'n, no? Minsan, kahit may mga ginawa na yung tao sa'yo, hayaan mo lang. The Lord will avenge you. Huwag kang gumante. Kasi, yun na nga. Just let God lead your life. Like Simon. Be led by God. Listen to God. And lean not on your own understanding. Puro letter L yun, ha? Be led by God. Listen to God. And lean not on your own understanding. Yun yung totoong increasing life. So, as we reflect, number 1, about being led by God, ang reflection is, what happens when we submit to God's leading? Katulad kay Simon, anong mangyari sa buhay mo kaya this 2025? No, hindi mo man masagot ito, but tandaan mo, like Simon, if you show up based sa leading ni God, nililid ka ni God na pumunta dito, nililid ka ni God na gawin ito, nililid ka ni God na wag mong gawin yan, just follow God. And like Simon, magugulat ka na lang, hawak-hawak mo na ang kasagutan sa iyong hinihintay at sa iyong pinagpipray. It could not be always a material thing. Sometimes it could be justice served. Or may injustice nangyari, sinuklian ni Lord ng justice. May mga hindi magandang nangyayari sa buhay mo, but nakita nila yung righteousness ni Jesus sa buhay mo. Kasi kahit binatuhan ka ng mga kung ano-anong paratang, pero si Lord, ang righteousness niya lumabas sa buhay mo, then vindication pa rin yan. Hindi ka natalo or hindi ka nag-react ng mali. Hinayaan mo lang si Lord. You just submit to the leading of God like Simon. Okay? And number 2, ano ba ang benefit if we listen to God's word? May benefit nga ba? When we listen to the word of God. Pag nag-listen kasi tayo sa sarili natin, we hear insecurities. And so we are afraid. If we listen to the world, we hear mga temporary or mga unbiblical guidance. At mali-mali minsan yung mga mga sinasabi sa atin. May problema tayo. Anong sasabihin ng mundo usually? Inom lang natin yan, pre. Inom lang natin yan, pre. Yun usually yung sinasabi. Tara, labas tayo, pre. Wala talagang may bibigay na maganda yung mundo. But if you listen to God, ang ganda. Ang ganda ng wisdom na ibibigay ni Lord sa atin. Di ba? So, that's the benefit of listening to God and being led by God. And number 3. Ano nga ba talaga ang biblical viewpoint of an increasing life based sa ating pinag-usapan? Money, if you're progressing in money, but your testimony, your integrity is broken, ano ngayon yan? Happy ka ba? Marami ka money, pero walang righteousness of God. Walang katuwiran ni Lord. Ibig sabihin, you're just you have money, but you're not led by God. Sige, waldas dito, ano pa? Bisyo dyan. So, happy ka ba talaga when you do that without the righteousness of God? So, meron ka lang worldly riches, pero walang righteousness of God, masisira ka rin. We have to have the righteousness of God para kung may pera ka, praise the Lord, humble ka. Pag wala kang pera, hindi ka bitter.
whatever your circumstance is, kung meron kang righteousness of God, sabi nga ni Lord, seek first the kingdom of God and His righteousness, ang holiness ni Lord. And all these things will just be added to you kung ano man talaga ang need mo at ang desire ng heart mo. Diba? So ganon, an increasing life is actually like this. Last slide na tayo, ito yon. Ang totoong increasing life is ganito. A life overflowing with justice and righteousness. Justice. Lahat na para sa'yo, i-release ni Lord yon, ibibigay sa'yo ni Lord. Justice yon. Parang Simeon, di ba? He's waiting for the consolation of Israel. Na sana matulungan naman sila ni Lord. Pero hindi lang yun political ang pinunta ni Jesus. Pumunta siya sa world para hindi maging hari ng Israel. Pumunta siya sa world para i-save ang tao sa kasalanan. So that's justice. That's justice. Because hindi talaga tayo papasa sa standard ni God without Jesus Christ. Kaya nga, kailangan mo kapatid, iput ang faith mo sa Kanya kay Jesus Christ. Kasi if you rely on your own spirituality, if you rely on your own religious system, na feeling mo nagsisimba ka naman, palagi kang nasa simbahan, okay na to. No, that will fail. Only Jesus, His standard, only the righteousness of Jesus will fulfill and satisfy the justice required by the Father. Walang makakalinis sa kasalanan natin kundi si Jesus Christ. At kung anak ka na ng Panginoon at blines ka na sa business mo, kung may righteousness ka, hindi ka magiging mayabang, kundi magiging humble ka lang. Hindi ka magiging greedy, kundi magiging generous ka pa. Hindi ka maglulustay sa binigay ni Lord sa'yo kasi good steward ka sa blessing. Ganun ang maganda, no? When you are righteous and the Lord God allowed you to be rich, hindi ka nagdepende sa riches mo. Nagdidepende ka sa Panginoon, nag-provide niyan. Pero kung nakadepende ka sa pera mo, sa bangko, sa pera mo, sa abilidad mong mag-earn ng money, nakadepende ka doon, mas malaki yung depression mo . Mas malaki yung down mo. Mas malaki yung insecurities mo. Kasi paano na kung di ka kumita? Paano kung di mo ma-reach ang goal mo sa money? Because you put your faith on money. And you love money so much. That's why it's the root of all evil. You should love God more than money. You should honor God with what you have. Hindi lang money ito. Sa lahat ng aspeto ng buhay, if you have the righteousness of Jesus, you will not be harmed by whatever circumstances you have. Maraming nanalo sa loto, nasira lang buhay. Nag-away-away, nasira ang family. Bakit? They have riches, but they don't have the righteousness of God. Okay? Ang pinakamalaga talaga is righteousness. And all these things will just be added to you. Kung hindi ka man maging mayaman or maging mayaman ka, it doesn't matter. Actually, it doesn't matter. What matters is, an increasing life is a life overflowing with justice and righteousness. Again, may we always have that viewpoint sa mata ni God. Ang totoong increase ay ang life na led by God, listens to God, and lean not on his own understanding. Okay? So God bless you all and Happy New Year. Ayan. Ganda. Grabe, no? Ako, talagang nagli-listen ako, no, for this past 5 days na. I've been listening. I've been doing my quiet time. And sobrang clear ng message ni Lord. Up until now, paulit-ulit lang yung sinasabi niya. January 1 hanggang ngayon. Talagang makinig ka lang. Talagang isurrender mo lang. No? Ang ganda nung tinuro ni Paz kanina, no? Doon pa lang sa number 1 truth an increasing life is led by God. And ang ganda nung part na spiritually led. No, hindi ka led by your emotions,
Hindi ka led ng worldly standards mo. Kundi, kahit ano 'di ba? Mapa-desisyon 'yan, no? Major decision ba 'yan? Ano bang gagawin mo sa kahit bawat aspeto ng buhay mo, no? Tinatanong mo kay Lord, 'di ba? Kasi kapag ano na, tumitindi na yung pressure, mas madami na yung challenges, mas matindi na yung sitwasyon mo, mas nakikinig ka na sa sarili mo. Mas nakikinig ka na sa diskarte mo. Mas nakikinig ka na sa paraan mo, hindi na sa paraan ni Lord. No? Ang galing Kasi dun pa lang sa part na yun, tama talaga 'di ba? Na most often than not, 'di ba? Lalong-lalo na pag hindi tayo nare-remind. Katulad nito, 'di ba? Wala kang community, 'di ba? Wala tong fellowship, wala kang small group, hindi ka pa nagcha-church. Excuse. Hindi ko na lang alam kung kanino ka nakikinig. 'Di ba? Yun talaga, 'di ba? Kasi simple lang naman Kung hindi ka nakikinig kay Lord, kanino ka nakikinig? Eh di doon sa isa. Yun lang yun. Wala ka naman ibang pipiliin 'di ba? Kasi yung emotions mo is sino ba nagpo-produce niyan? 'Di ba? Sino bang alam mo yan kasi kaya di tayo nakikinig sa emosyon natin kasi madali tayong linlangin diyan sa part na yan. 'Di ba? Kumbaga ang bilis mong may mga impulsive decision, 'di ba? Madali tayong linlangin. Ang kaaway naman hindi naman nagbabago ang estilo niyan 'di ba? To kill, steal, destroy. Yun lang yun mula noon hanggang ngayon. Di siya nagbago ng diskarte. Yun at yun lang yun. Kapag ikaw emotionally led ka, doon ka nakikinig. 'Di ba? Ang ganda nun. Kaya nga, uulitin ko ulit, no? Ang ganda kasi nung part na yung sinabi ko yung good decision or you have great plans, 'di ba? Grabe, no? Wag tanggalin natin, wag natin gawing great plans. You have good plans. Pero again, good doesn't necessarily mean God, no? Or equals God, no? Kasi baka akala mo dahil sa galing mo, you have good plans. But again, anong plano ba ni Lord doon sa plano mo? 'Di ba? Approve ba yan ni Lord? Spiritually led ba yan? Okay. And yung second truth, no, ang galing. Number 2, listens to God. Increasing life experience by a person who listens to God. Yun talaga. Makinig ka talaga. Ang galing nga kasi may devotion nga yesterday. Binasa ko yung part na nasa Genesis kasi ako tsaka sa Matthew. So binabasa ko yung creation ng mundo tapos yung buhay ni Jesus. Ang galing kasi doon sa part na yon. Yung part na si Jesus after niya ma-baptize ni John the Baptist, 'di ba? Nag-fasting siya for 40 days. Tapos nahuli si John the Baptist, tapos pumunta siya sa Galilee. Kung saan niya na-meet yung mga una niyang apostoles. 'Di ba? Sino 'yon? Si Peter, tsaka si Andrew. Tapos yung dalawa pa, tsaka si James, tsaka si John. Ang galing lang kasi doon sa part na 'yon. Sabi lang ni Lord tara, sundan niyo ako, no? I will teach you how to fish for people. 'Di ba? Even kay James at John Tapos walang second thoughts. Yes, Lord. 'Di ba? Yes, Lord. Iniwan nila. No? Even sina John, iniwan niya yung tatay niya tsaka yung ginagawa nila. Follow agad, no? Ang galing kasi doon pa lang nare-remind na agad tayo na huwag ka na mag-analyze. 'Di ba? Makinig ka na lang. Kasi sabi nga sa isang Proverbs. Yan, Proverbs, 'di ba? Come and listen to my counsel. I'll share my heart with you and make you wise. Kumbaga, kahapon tinuturuan niya ako na makinig ka na tumama ka sa tamang circle. 'Di ba? Sama ka sa tamang circle do sa mga taong, alam mo 'yon, godly, no? Or believers na isurround mo yung sarili mo na hindi ka hihilahin, kundi, alam mo 'yon,
every time, ipupush ka lagi papunta kay Lord. Because when they're pushing you to Lord, you'll make good decisions, 'di ba? You'll make good choices, 'di ba? Pero kung feeling mo nasa isang grupo na parang hindi ka ano 'yun, parang napipigilan ka lagi, no? Parang hindi ka umaangat, 'di ba? Parang alam mo 'yun, hindi 'yun. hindi hindi ka para doon, no? Parang yung ano din, yung devotion ko naman kanina about naman kay Abram. Sabi lang niya kay Abram, no, umalis ka diyan sa country mo. Iwanan mo yung mga kamag-anak mo, no, yung family mo. Punta ka dun sa land kung saan kita ididestino, no. Naalala ko nga si Paz dito eh. 'Di ba? Sabi niya dito, I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. I will bless those who bless you, and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through. Galing. Diba? Yun na naman. Sabi lang niya, umalis. Anong ginawa ni Abram? Alis agad siya. Ha? Kumbaga, kapag may sinabi sa'yo sa Lord, ang linaw eh. Ang linaw, no? Ang linaw. Kasi lagi may instruction yan eh. Lagi may instruction. So kung ano yung instruction, ang laging sagot lang natin, yes. Yes, Lord. Yes po. Yes, Lord. Kasi sa mundo natin ngayon, 'di ba? May sinasabi sa iyo. May instruction sa si Lord. Kaso naharangan ka ng emosyon mo, 'di ba? Pinipili mo yung susundin. 'Di ba? Sabi 'di ba? Umalis ka diyan. Iwanan mo rin yung pamilya mo. No? Anong ginawa mo? Medyo tinitweak mo eh. 'Di ba? O umalis ka nga, pero nagsama ka naman. 'Di ba? Ang instruction para sa iyo eh. Alam mo 'yun, mostly tinitwist natin yung instruction, no? Kumbaga, o kaya naman, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Sa 3 sinabi, 2 lang sinunod mo. Nag-iwan ka pa rin ng isa. So alam mo 'yun, hindi ka pa rin nakikinig. 'Di ba? Akala mo nakikinig ka pero hindi ka nakikinig, no? So, ang ganda nung part din na sinabi ni Paz na ang dami, may pinapa-obey sa'yo, may instruction sa'yo, mag-cooperate ka. Di ba? Cooperate ka with God. Kasi, nandun eh. Kaya niya in-instruct sa'yo kasi para matupad yung plano niya para sa'yo. Yun yung instruction. Kailangan mo sundin. Kasi hindi ka nagko-cooperate eh. Di ba? Lagi ka may ibang ginagawa. Lagi kang distracted. Lagi kang may sariling diskarte. Di ba? So, tunod ka sa instruction ni Lord. Di ba? Ang ganda nun, no? Kaya nga, ang message sa akin naman kanina, ang galing eh. Alam mo si Abram, na-bless naman siya, no? Grabe, isa siya sa mga talagang famous, no? Na yumaman, pinrovide talaga ni Lord para sa kanya lahat. Kaso, nung pagpunta nila ng Egypt, natakot siya. Natakot siya. Kasi, baka sa sobrang ganda ng asawa niya, baka daw magustuhan siya ng mga Egyptian. Anong sinabi niya kay do sa wife niya? Sabi niya, magpanggap kang kapatid ko. Para kapag tinanong nila kaano-ano kita, kapatid kita. Diba? Bigyan pa tayo ng regalo, magpapalakas pa sa akin kaysa patayin ako sa inggit. Diba? O yun. Diba? Pinarusahan ni Lord yung yung Egyptian. Dahil, alam mo yun, nalaman niya, ay, mag-asawa kaya ang ginawa ng pero. Mag-asawa pala kayo, ba't nagsinungaling pa kayo? Diba? Lista kayo dito. Ang galing. Kita mo, si Abram, kita mo, na yun talagang devoted na kay Lord yun. No? Pero, alam mo yun, nag-fail pa din eh. Hindi nakinig. Diba? Naakala mo talaga, ay okay na ako, tinanggap ko naman na sila. Okay naman ako, nag-church naman ako. Yun yung sinasabi. Okay naman ako, present naman ako lagi. Diba? Pero, kulang na action. Diba? Sundin mo talaga. So kapag mag-i-increase, mag-obey ka.
No? Kasi tama eh. Pilit ka naman i-align ni Lord eh. Pilit kang i-align ni Lord. Kaso, ang tigas ng ulo mo. Diba? Naramdaman, ako, based from experience, no, may mga times na rin akong hindi aligned. Kumbaga, pag hindi ka na-align, lalo na pag na kay Lord, magpapadala yung tao. Kaka-message, bigla kang kakausapin, biglang may sasabihin sa'yo, no? Lalo na yung mga talagang grabe ang leading at mag-impress sa kanya si Lord, no? Talagang kakausapin ka nun out of nowhere, bigla kang kakamustahin. Pero, pag tayo, hindi tayo, kumbaga parang, hindi ka sensitive sa ganun, no? Medyo manhid ka. Or talaga antigas lang talaga ng ulo mo, hindi mo pa rin papansin. No, napilit yun yung way ni Lord. No, kaya nga lagi ko sinasabi sa umpisa ng fellowship natin na alam mo yun, kung nandito ka ngayon, ginamit lang ni Lord yung taong yun o yung social media, nakita mo to kasi siya mismo, alam mo yung parang pinipilit niya na nga yung sarili niya sa'yo eh. Ganun tayo kamahal ni Lord. Kaso tayo, iwas. Busy ako. May iba pa akong ginagawa. Hindi kita priority, Lord eh. Ayaw lang natin sabihin, pero yun naman ang totoo eh. Diba? Magpa-align ka kay Lord. This is really the moment, no? Wag mo nang palagpasin yung mga pagkakataon. Trust me, sa buhay or sa mundong wala si Lord, I've been there. Mahirap. Ang gulo. Feeling mo, naaayos mo. Feeling mo, nadidiskartehan mo. Hindi. Lalo lang gumugulo. Lalo lang nadadagdagan. Lalo lang nako-confuse. Anong ending nun? Lulungkot ka, nadidepress ka, feeling mo, yun? Walang peace, in short. Walang peace. Diba? Pag sinabi bang, eto, kahit nandito kami ninapas, wala kaming problema, ang dami namin problema. Pero, may peace. Kasi kasama namin si Lord. Diba? Yun yung pinagkaiba. Diba? Kaya kung ikaw, feeling mo, dami mo rin problema kasi wala namang peace. Yun. Ibig sabihin, na-align ka pa ni Lord. Diba? Magpa-align ka. Ayan, no? So, grabe. Sobrang ganda, sobrang linaw ng instruction ni Lord. Praise God. Thank you, Pastor, for this sharing, no, for this preaching ngayon. And again, yung sino may gusto ba mag-share? Baka may gusto mag-share. Takeaways niya, no? Meron? Wala? Going once? Going twice? No, yung mga nasa FB Live natin, no, if you would like to share your insights, your reflections, or do you have any prayer requests, don't hesitate to comment down there. We'd love to pray for you, no? Ayan. So again, since first Sunday of the month, we will have our communion, no? Ayan. So we will be having the communion. So if you have a plain bread, plain biscuit, cup of juice, red wine, no, you can prepare the elements as we are gonna be led by Pastor. Pastor. Okay, so thank you so much, Lawrence, sa ating reflection time. This time as we go to the Lord's Supper na pinapagawa rin to ni Lord. Dalawa kasi yung pinaka-ordinansa niya, baptism and communion. So, ibig sabihin, ordinansa, ginagawa talaga. Hindi pwedeng. Pwede ba ang hindi na lang? Hindi po. So, ganon din sa baptism. Pwede bang nasa sideline lang ako bilang Christian? Hindi po. Ordinansa. Kung ikaw ang kriminal sa cross na kinausap ni Jesus, wala nang tayo magpabaptize, understandable. Wala ka naman sa cross. Wala kang excuse. So, pili ka na lang. Makrusify ka kasi ayaw mo baptize. Anyway, ang sinasabi ko lang, no, it's a privilege to die with Christ. Symbolism na dying with Christ nung nilublog ka sa tubig at resurrect with Christ later when Christ comes again. And also, yung to dine with Christ, kakain with Christ. No? So the Lord invites us to be with Him.
because this reminds us of the body and the blood of Christ. But before that, let's ask God for forgiveness para maging worthy naman tayo. No? Tayo'y linisin niya as we come to Him sa Lord's Supper. Let's pray. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming isip, sa aming salita, sa aming mga puso, sa aming gawa, and sa aming mga attitude na hindi kalugod-lugod sa iyo. Patawarin niyo po kami sa aming gawang kasalanan sa inyo at sa mga kasalanang nagawa namin sa iba. Lord, maraming beses we do injustices, lalo na towards you. We're not giving our lives to you, na ikaw mismo binigay mo ang buhay mo sa amin. We're not seeking the kingdom and your righteousness. We're just seeking our own personal pleasures. Forgive us, O God. And today you are reminding us, as we join you in this Lord's Supper, may we really unite with your presence through the Holy Spirit. Na ang aming mga puso at isipan maging isa lang sa inyo, Panginoon, at maging kawangis namin lalo si Jesus Christ. Lord, patawarin niyo po kami habang nire-release din namin sa moment na ito ang forgiveness sa mga taong nakasakit sa amin. Lord, this time we forgive those who have hurt us, who have caused us tears and pain sa aming buhay. Patawarin niyo po sila, Panginoon, gaya ng pagpatawad mo sa amin. Thank you, God. In Jesus' name, Amen. So ngayon, if you have your bread or biscuit, on the night when Jesus was betrayed, He took the bread, He gave thanks to the Father, He gave it to His disciples, He broke it, and He said, "This is my body broken for you. Do this in remembrance of me." Let's partake the bread. In the same manner, Jesus took the cup, gave thanks to the Father, and said, "This cup is a symbol of my blood. This is the new covenant in my blood, new agreement between God and us. And whenever you drink this cup and eat that bread, you remember the death of Jesus Christ." So let us partake with grateful hearts, symbolizing the blood shed for the forgiveness of our sins and purification of our souls. Let's partake this. Let's pray. Thank you, God, for your broken body. It healed us from within. It made us whole. Thank you for your blood that washed away our sins. Salamat. Lord, with this communion fellowship with other believers online, Lord, pinagpipray din namin yung may mga sakit ngayon. Lord, your healing sa anak ni Ma'am Shi. And also, Lord, sa iba pang may kailangan ng healing sa emotional, psychological, sa relationship, whatever it is, financially, financial breakthrough, Lord, spiritual breakthrough, whatever keeps them bondage, Lord, we pray freedom. We pray healing for those people who are right now listening and being prayed for. And also, we pray for abundance to flow through our lives, O God, as we face this new year. Salamat sa news na meron palang kaligtasan, merong good news na si Jesus Christ ang aming tagapagligtas at ang magpapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoong Jesus, Ikaw ang Hari namin. Ikaw ang magli-lead sa amin. Sa iyo kami makikinig through the Holy Spirit. Salamat sa pagligtas sa amin. Nawa kami rin mag-share ng gospel sa iba para sila rin makasumpong ng kaligtasan kay Jesus Christ. I-bless itong spiritual gathering na nililid ni Lawrence every Sunday. I pray na marami pang makasumpong, makapakinig ng magandang balita na ang Panginoong Hesus pumunta dito sa lupa para iligtas kami through His death on the cross and give us hope through His resurrection after He rose on the grave. Salamat, Panginoon. May the love of the Father, the grace of Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be upon each one, now and forevermore. Amen and amen. God bless you all. Share muna tayo.
bless. Happy New Year. Happy New Year, Sir Glenn, Rachel, Ma'am Sally, Lawrence. Bye.